What's up YouTube? Ako si Marco. Welcome to my channel kung saan gumagawa ko ng sneaker review, sneaker customization at sneaker online shopping. And for today's video, i-review ko ang Adidas Forum 84 High in the Orbit Gray colorway. Itong sneaker na to, nabili ko to sa recent na Adidas sale ngayong early January kung saan merong buy 2 items get 50% off. And during that sale, maraming mga nakasale na sapatos. May mga Ultra Boost, mga NMD, mga pang basketball na D-Rose, Dame Lillard, Harden, at saka meron ding mga lifestyle sneakers kagaya ng Stan Smith na naka 50% off pag bumili kayo ng 2 items. And na-pick up ko to dahil kasi nga okay yung colorway and yung silhouette nito, and nakuha ko siya at 50% off. So sulit siya. So good buy din siya para sa akin. Ang silhouette na to, yung Forum 84, ay isang retro na silhouette, and sa mga hindi nakakaalam, ito ay isang talagang basketball sneaker na lumabas nung mga 80s, so retro release siya. And sa mga hindi nakakaalam, itong silhouette na to, medyo pinupush to ng Adidas, and kaya medyo sikat din tong Forum 84 is because sinuot din ito ni Michael Jordan nung mga 1980s nung sa Olympic trials. So may mga pictures din si Michael Jordan na suot niya itong Adidas na silhouette na to. Tapos yung colorway is blue and white. And yun yung time na hindi pa pro players yung pinapadala sa Olympics, mga college players pa lang. So yun, kaya medyo may notoriety din tong silhouette na to. So itong shoe na to, parang din siyang Air Jordan 1 and also yung Air Force 1 na basketball shoe na merong low, mid, and high. So itong version na to is yung high na version, and dalawa din yung version nito. Meron yung Forum lang na basic and yung Forum 84. Yung Forum 84, ang difference lang nun is mas more, yung materials niya mas more true siya dun sa original na silhouette ng 1984, and ang pinaka-difference lang niya from the normal na Forum is yung mga materials nito mas more on, may mas premium materials, may mga suede panels, and ang isa pa na difference from the normal Forum, from the Forum 84, is yung strap ng mga bagong Forum na hindi Forum 84 is removable siya. Kapag Forum 84, whether it's a low and high, hindi natatanggal yung strap. So may ibang tao ginugupit yung strap kung hindi nila trip yung strap. So pasadaan ko na muna kung ano yung itsura and yung features ng sapatos. So let's start with the upper. So yung upper niya, it's mainly made of leather and suede materials, so mix siya. So itong mga white and off-white part is in smooth na leather, and then itong 3 stripes niya is in suede na medyo mabuhok. And dito naman sa lower end ng shoe, meron din gray panel na in suede din. Tapos sa bandang baba niya, meron siyang parang plastic na heel counter na medyo mababa lang siya, pero it wraps all the way around sa heel section hanggang dun sa other side ng shoe. Dito din sa side na to is merong parang X or cross na pattern na nagra-wrap din dun sa ankle area, and then meron din Adidas Trefoil logo na branding dito. So pag pumunta naman tayo dito sa medial side ng shoe, ganun din yung 3 stripes na in suede, and then there are a mix of suede material dito sa likod. May suede material, and also ito may parang off-white na leather material na pag pinisil-pisil mo din is
medyo malambot din, and dito sa side na to may kita yung other end of the strap kung saan pinapasok yung strap na velcro strap para ma-wrap yung and ma-secure yung ankle. Going over naman dito sa taas ng shoe, sa tongue area ng shoe. So yung tongue niya medyo beige yung color, and yung lace niya flat off-white na laces, and yung lacing system niya mga nakapunch lang siya na hole, so normal lacing system lang din siya. Pagdating dito sa taas, nandito nga yung velcro strap niya na unfortunately nga hindi siya removable, so nakadikit talaga siya dito sa part na to. And dito naman sa tongue, yung tongue niya nylon tongue lang din na may konting padding din. And pagdating dito sa taas, mayroong Nike, may Adidas na trefoil branding. Dito naman sa back ng shoe, dito may kita nga yung leather suede na material, combination ng suede. So may panel dito na light gray, and then may isa pang shade ng gray dito kung saan pumapasok yung strap. So ano din siya, mabroke din siya na suede material. Then going over din dito sa midsole niya. So yung midsole niya is in an off-white color, and then similar din sa Air Force 1 and sa Jordan 1, medyo may tahi-tahi. May stitching para makabit yung swelas nung sapatos, nung midsole dito sa upper niya. And meron din Adidas branding dito sa back part, and may trefoil logo din. Dun sa kabilang part, sa other side, so may kita din na parang may division, parang may butas dito sa midsole, and may kita dito na may parang web pattern dito sa loob ng foam. So hindi sinasabi kung ano yung foam material, but itong technology na to na parang may web pattern na bumabalot, ang tawag dyan is yung Dellinger web. And may kita din to dun sa mga ibang parang technology siya na ginagamit. Yung latest na alam ko yung dun sa D-Rock na sneaker na lumabas a few years ago, and nandun din siya dun sa Adidas na Marathon Tech na gumawa din ako ng review. Baka pwede kong ilagay dyan yung card ng review ko for that particular sneaker. So itong web na to supposedly gumagana siya for energy return. Supposed to be yung energy na parang tinatrap niya yung foam, na kapag inexertan nyo ng force yung foam is na dahil nga nakatrap siya in the web, mag-energy return siya. So parang ganun yung concept. Parang ganun din yung concept ng technology ng Under Armour. So parang ganun. So yun yung midsole niya. Pagdating naman dito sa outsole, yung outsole niya, yung pattern niya medyo bilog-bilog. So bilog-bilog yung pattern, and may Adidas trefoil logo sa bawat isang bilog. And then dito sa ball ng foot, merong bilog na pattern in red. And then meron ding Adidas branding dito sa gitna ng outsole. So yan, may Adidas branding. So yung color niya halo na white and beige and off-white, and obviously ito may red na bilog nandito sa outsole. So yun yung features ng shoe. Gusto ko din pag-usapan yung aesthetics niya. So yung itsura niya talaga, dahil nga 1984 siya na basketball sneaker, medyo may retro feel siya. So yung shape niya medyo flat yung nandito sa may toe box area. And kung titignan mo siya, it really reminds me of, nako-compare ko siya dun sa Air Jordan 1 na recently na lumabas na retro na in gray. So kung yun nga, lost din ako doon, hindi ako naka-pick up nung ganun. So it reminds me of that dahil may retro feel din siya. And gusto ko din yung itsura niya as a sneaker. And although yung iba hindi sila natutuwa dito sa strap, ako parang gusto ko din yung strap dahil it brings back yung pagka-theme niya na 80s na basketball shoe. So it reminds me of the old na sneakers na meron talagang velcro or strap dito sa ankle area. So
Pagdating naman dito sa colorway, gusto ko din tong colorway na to. Very simple lang din siya na gray, white, and beige. So mga earth colors din siya, and may pagka off-white din tong midsole niya. So may pagka vintage or pagka retro na look. So gusto ko din yung aesthetic na yun. So overall, gusto ko yung colorway na to. May mga iba pang mga colorway na available dun sa Adidas PH site. Meron yung McDonald's All-American, so red McDonald's color yon, red, white, and blue, and yellow. And then meron din isa pang version, yung Girls Are Awesome, na parang medyo beige din siya and may hits of violet and black. And ang maganda dun, medyo natatanggal, customizable yung strap. Pero yun nga, medyo nagkakaubusan na sa size, and ito yung pinili ko na na colorway na pinick up ko. Pagdating naman sa comfort and sizing, so yung sizing nito I would say na true to size siya. So kinuha ko yung true to size na size ko talaga na 9.5, and fit naman siya, so wala naman issue. So yun din yung isa-suggest ko na true to size din yung kukunin. Pagdating sa comfort, yun lang yung medyo hindi ko din magustuhan dito sa patch na to, dahil yung sinukat ko siya, may katigasan din talaga yung shoe. Hindi mo din masisisi kasi based on 1984 technology, and I would say na similar din siya dun sa feel ng Air Jordan 1. So medyo ganun yung feel niya. So hindi siya ganun ka-comfortable, but okay na din considering na retro sneaker din siya. So understandable naman na yung technology na gamit dito hindi kasi lambot ng mga current cushioning technology na bago. So yun yung pagdating sa comfort. And lastly, yung pagdating naman sa pricing. So yung pricing nito, retail niya is 6,500 para sa high. Yung low, alam ko 5,000 pesos lang din siya. So I would say although medyo mahal pa rin siya dahil 6,000 plus siya, comparing it to the other retro shoes, like for example, kasing presyo niya yung mga Air Force 1, mga nandun din sa price range na yon. And syempre if you compare it to the Air Jordan 1, mas mura din talaga siya. So sulit na din yung price, and syempre pag makuha niyo siya at a discount, mas sulit din talaga siya. So ako 50% nakuha ko, so sobrang sulit to para sa akin. Currently, alam ko sa mga shopping sites like Zalora, may mga forum available, pero hindi forum 84, yung normal forum lang, and usually naka 30% off na siya. So hindi na rin masama if you like the retro look nitong silhouette na to. Meron doon available na mga low and mid. So, yun lang. So, overall, I would recommend this particular sneaker and silhouette kung gusto niyo yung retro na look and you're looking for, kung hindi kayo nakakuha ng kagaya ko ng Air Jordan 1 na gray, na retro, ito maganda tong alternative, and I would say na ito is isa sa mga magaganda din na retro sneakers na pick up ko for this particular year. So very satisfied ako dito sa purchase na, so considering na nakuha ko pa siya at a discount. So yun, again, kung gusto nyo yung retro look and feel ng sapatos, okay din itong particular colorway na to. So nandito na tayo sa end ng video. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please consider subscribing, and kung please feel free to comment kung may comment kayo about this particular sneaker, or pag may mga tanong kayo about this sneaker in general, please feel free to comment sa comment section down below. So again, thank you for watching, and see you sa susunod na video.